kababayan, Happy 2025. Happy New Year. Malapit na rin yung Chinese New Year. 2025 pa rin. Okay naman kami ng pamilya. At least masaya kami, magkakasama kaming pamilya. Yung Christmas season kasi, ito talaga ang sineselebrate natin dito, yung kapanganakan ni Jesus At saka yung pagpasok ng bagong taon. Yun ang kakaiba sa atin sa ibang mga bansa. Kami naririto ngayon sa Pictorial with June De Leon. Kailangan na raw ng mga bagong litrato doon sa mga dati kong mga litratong lumalabas. Kaya naririto kami. Actually, ang gusto kong matuwa dito yung mga anak ko Kasi ako, pwede naman na kahit ano Yung mga anak ko nagpipilit na magkaroon doon ng Pictorial para maging maayos yung mga litrato ko. I'm so excited. June De Leon is the best. Legend. No. Thank you, Senator Soto, for making it very easy for me. Patay ka sa gasto sa anak mo ngayon. Kinder ko tsaka grade 1 sa Ateneo de Manila sa Padre Faura. Nung ang Ateneo nasa Padre Faura pa. Kasi sa Ermita kami nakatira, so malapit yun. And then my elder brother, si Bal, pagdating ng grade 5 siya, at ako'y grade 2 na, lilipat ang Ateneo sa Loyola Heights. So malayo na sa amin, hirap na hirap kami pag umaga, yung school bus, ang hirap gumising ng umaga, naawa mother ko sa amin. Father ko was working with Central Bank, and Central Bank was very near Colegio de San Juan de Letran. So, grade 2 and grade 5 si Bal, pinasok kami sa Letran. Ang pinakamagandang natutunan ko sa Letran, yung battle cry ng Letran, which is Deus Patria Letran. Ibig sabihin, God, country, Letran. Pag tinanong nila, saan doon yung family? Bakit family-oriented ka? Andun sa God, andun sa Deus, andun ang family. I was raised by the church and I was trained by the Knights. Noong araw na meron kaming mga tapings nung TV show namin, Okay Lang, that was in 1972. Malapit yung dating building ng old Channel 5 yun Malapit yun doon sa may Pasong Tamo, malapit sa Magallanes. Yung area na yun, malapit sa Coronado Lanes at saka sa Astro Bowl. So yung dalawang bowling center na yun, nai-istambayan namin. May mga kababata ako na nakita ko roon. Si Bongku na naging world champion. No? Si Bongku, tapos sila Oli Untao, mga kakilala ko nung araw sa Letran. Si Bong, kababata ko kahit na nung panahon na nagbabanda-banda pa kami. So nahiligan ko na subukan. Nung sinusubukan ko, parang ang feeling nila, hindi naman ako, sila lang ang feeling nila, gumagaling daw ako. Madali raw akong gumaling. So I tried it, and indeed, from 1973, na nagbo-bowling kami, 1975, national team na ako I was able to qualify for the national team, and my first tournament was the Hong Kong Open in Hong Kong, 1975. I represented the country. I was in the member of the national team for 6 years, 6 times. These 6 years, 6 times, different years. And twice as Bowling World Cup representative of the Philippines in the Bowling World Cup. Nung vice mayor na ako, I was elected the vice mayor in 1988. By 1989, I had friends that were reservists. And thereon, afterwards, nung ako'y nasa Senate na,
I was promoted to colonel and I had to choose. Kasi nung nagpasa kami ng batas nung PNP law, tapos yung nawala na ang Philippine Constabulary sa Armed Forces of the Philippines. So I chose to join the Philippine Army as a reservist colonel. Kasi barkada ko nun, best friend ko nun sa Senate, si Senator Gringo Honasan, was Philippine Army. So siya nagsabi sa akin na sa Army ka na. In the 17th Congress, nag-umpisa yan noong 2016, na manalo si President Duterte as President. So over 1 year and a half after that, ay ako naman ang hinalal nilang Senate President. Ako yung klase ng Senate President na hindi umiikot para magpapirma sa mga kasama ko para gawin akong Senate President. Ako yung katulad nung nangyari kay Senator Enrile, kay Senator Neptali Gonzales nung araw, pati kay Senator Nene Pimentel, inalok at tinanggap. Hindi namin ginapang. So almost 2 years sa 17th Congress and then 3 years sa 18th Congress hanggang natapos yung term ko in 2022. Ang press freedom law sa Pilipinas ay naganap noong 1946. Nung lolo ko, si Senator Vicente Soto, father ng father ko, ang siyang nag-author na gawing batas ang press freedom sa Pilipinas. Yung laman ng press freedom law na yun is yung pagbibigay ng proteksyon sa isang journalist na hindi kailangan i-divulge ang source ng kanyang mga balita o kanyang report kung meron mang binireport tungkol sa gobyerno o sa kung saan pa man. All through these years, nakita ko later on na ang kasama lang pala sa batas na inakda ng lolo ko, yung Soto Law na tinatawag, Republic Act 53. Ganun kabata yung batas 53. Republic Act number 53. Ang kasama lang pala, print media. So all throughout these years, hindi kasama yung broadcast, hindi kasama radio, TV, hindi kasama. Lalo na yung internet, hindi kasama, social media. So ang ginawa ko, nag-file ako, inamendahan ko yung Soto Law. Kaya ang biro nga ni Senator Lacson doon Soto the Third Law. Kasi ginawa ko, sinama ko TV, sinama ko radio, mga broadcaster, sinama ko sa protection ng press freedom law. Pati na rin accredited social media practitioners. Well, ang laki ng panginabang sa ating mga kababayan sapagkat nakakarating sa kanila ang mga balita na tama. Although sa mga panahon ngayon, kailangan na ayusin natin itong tinatawag na fake news. Napakaraming lumalabas na fake news, fake content. Napakarami niyan. Yung iba pa nga, naninira ng kapwa nila, gumagamit ng fake news. Kaya yan ang isa sa mga dapat nating ayusin. Ibabalang kasi namin mabuti, pag ako'y nabigyan ng Diyos at ang ating mga kababayan ng pagkakataon makabalik sa Senado, ayusin natin mabuti para hindi maging malaganap at ang mga fake news at fake content ay matigil sa Pilipinas. Unang sa lahat, huwag po kayo maniniwala sa fake news. As a matter of fact, nakakalungkot din, pero dapat siguro even yung mga nasa mainstream media, chine-check muna nila, pina-fact-check muna nila yung nire-report nila. Dahil kung minsan may nire-report silang mali. Maaaring hindi fake news pero mali. So sa mga nagiging biktima nito, ito po isa sa mga dapat nating asigasuin at dapat paigtingin ng gobyerno ang pagbabantay dito sa mga fake news. Salamat dito sa pagkakataon na to. At siyempre sa inyo mga kababayan, God bless. Ingat po tayo.